cholesterol ay isang fatty substance sa katawan. At dalawang klase ang cholesterol, HDL at LDL. Pag high, good cholesterol. Pag L, bad cholesterol siya. So, we need cholesterol to survive. Kasi kung wala ang cholesterol, hindi rin tayo magsusurvive. Anong function ng good cholesterol? Ito ay tagatapon ng mga bad fats sa katawan. So, maganda kung mataas ang iyong HDL kasi mapiprevent ang ibang mga komplikasyon. Ang LDL naman ay tagadala ng fat sa mga arteries na nagdudulot ito ng mga bara. So, huwag tayong basta-basta iinom ng gamot dahil kung mataas ang iyong HDL o good cholesterol, hindi mo na kailangan pa uminom ng gamot para pababain ito. May mga simptomas ang bad cholesterol. Mararamdaman natin namimintig ang ating kamay o paa hanggang sa mamulikat ka. Makikita natin merong fatty deposit sa mata. So, pag may nakita kang ganyan, hindi yan skin problem. Pa-check mo ang iyong cholesterol. Meron siyang pananakit sa batok, balikat, sa may bandang itaas ng spine, may chest pain siya minsan, mabilis ang pintig ng puso, at madali siyang mapagod. So yan ay kadahilanan ng poor circulation o lumiliit ang daloy ng dugo sa arteries natin dahil sa mga bara dulot ng high cholesterol. So dahil nga nagkakaroon ng inflammation, nagkakaroon ng bara sa arteries, umuunti ang oxygen supply, umuunti ang nutrition, nagiging poor ang circulation, kaya nagkakaroon ng ganitong mga simptomas. Maging aware tayo upang sa ganun hindi normal na sumasakit ang mga batok o laging napupulikat. Pagka mataas ang tinatawag na LDL, ito pala ay isang warning signal na marami ka ng taba na bumabalot sa arteries, kaya nagkakaroon ng inflammation, lumiliit ang daluyan ng dugo. Pag in-ignore mo ito ay magdudulot ng heart attack. Kung pumunta naman ang bara sa brain, konti ang oxygen supply doon, mai-stroke ka. So dalawa lang ang mangyayari sa iyo. It's either heart attack or stroke. Ayan. So ayaw natin yan. Yan ang mga warning signal or smoke detector na magdudulot sa atin ng sakit na kamatayan. So hindi natin gusto yan. Pero pag pumunta tayo sa doktor, do I need to take cholesterol pills for life? Kasi pag nagsimula ka na uminom ng cholesterol pills, hindi bababa ang cholesterol level mo unless mag-change ka ng lifestyle. So, anong side effects ng mga statin na ito? Habang hinahabol mo ang numero ng iyong cholesterol level, dumadami ang iyong gamot dahil makakaramdam ka ng mga side effects na dulot ng mga statin na ito like kidney problem, dadamage na yung liver, nerve, eventually magkakaroon ka ng Alzheimer, Parkinson, depression, at heart attack din, dulot ng mga side effect nitong statin na ito. Okay. So moving on, Ate Mirna, ano-ano po yung mga food na nakakapagpataas ng ating cholesterol, ng bad cholesterol? Ito, mga pagkain nakakapagpataas. Kailangan maintindihan natin anong klase mga mantika ang meron sa merkado. Tatlong klase yan. Isang commercial oil. Ito yung pinanggagamit na pirito. Siyempre, cheap siya. At siya ay ginagamit mura, nire-recycle sa mga restaurant. Ito ang pinakamataas makapagpataas ng cholesterol. Susunod ay yung mga mamahalin naman na oil. Akala natin good oil siya. Mga like corn oil, sunflower oil, canola oil. Mahal siya. Pero yung pala, pag na-expose siya sa heat or apoy, nagproproduce ito ng mga free radicals. Yung mga free radicals na to, ito yung compounds na nagkukos ng damage sa cells or mga cardiovascular diseases. Ito yung mga free radicals na to. So, hindi rin siya okay. Ano ang dapat natin gamitin? Ang coconut oil ang dapat na bilhin natin kung gagamitin natin sa ating pagluluto, sapagkat ito at high temperature, hindi nagbabago ng state, hindi nag-release ng free radicals. At avoid natin ang mga, of course, french fries, fried chicken, lahat ng mga fried. Best way to cook ay naka-steam, naka-bake, o kaya ay boil. Huwag na tayo magpirito. At as I mentioned kanina, kung gusto nyo magpirito, mag-isa ay tubig lang ang gagamitin natin. So next thing na nakakapagpataas ng cholesterol ay mga processed food. Hot dogs, spam. Una-una ang mga animal fats ay mataas na in itself sa of course, last but not the least, ang mga pagkain nakakataas ng cholesterol, mga sugary foods, donut, ice cream, cakes, nako-convert kasi siya into fats. Kaya avoid din natin yan. At of course, utak ng baboy, bulalo, utak ng baka, quail eggs,
Itlog ba pwede? Pag organic, okay. Pero ang quail egg, yan mataas pala yan sa fats. Balot, kung mahilig ka sa balot, samahan mo pa ng alcohol, nako, mababalot. Sigurado ang iyong puso maha-heart attack ka. Chicharon na mga pulutan. Kaya yung ibang mga nagiinuman, may chicharon na, may balot pa, may kasama pang ganyan. Of course, aligin ng alimango. Siguro paminsan-minsan patikim-tikim, huwag nang madalas dahil tataas ang iyong cholesterol. So ating tandaan, pag mataas ang ating cholesterol, iwas-iwas muna itong 5 high cholesterol food na dapat nating iwasan. Okay. So ngayon, Ate Mirna, puntahan natin yung mga nakakapagpababa naman ng cholesterol. Ang mga nakakapagpababa ng ating cholesterol level, ang fruits, avocado, apple, pears, berries, mga citrus fruits like orange, dalandan, lemon. Itong mga fruits na to, aside from antioxidant siya, high in vitamin C, nakaka-decrease ng inflammation. Pangalawa ay mga green leafy vegetables. Tandaan natin sa meat product, mataas na saturated fats pag kinain natin. Samantalang sa mga green leafy vegetables, na ilalabas niya lahat ng mga toxins para hindi mag-accumulate ang fats. Kasi pag kumain ka ng gulay, 4 to 6 hours, flash na lahat ang kinain mo, na-digest lahat ang pagkain mo. So walang nai-store na taba. So let's move on, mga beans, munggo, bataw, patane, yung lahat na sa bahay kubo. So yan, maganda sa atin yan. Source of protein, maganda sa katawan natin. So yan ang dapat natin kainin. At of course, meron tayong mga nuts, source of protein natin to. Meron siyang tinatawag na good fats. Panglaban yan sa pagbara ng cholesterol. So, spices like garlic, onion, turmeric, siling labuyo. Ano bang meron nito? Meron ang siling labuyo, capsaicin. Ang garlic, meron niyang sulfur. Ang onion ay quercetin. Turmeric ay meron niyang mga anti-inflammatory property na nagme-metabolize ng fats para hindi siya ma-store. Name-metabolize niya yung mga bad cholesterol na da-digest niya, anti-inflammatory. Of course, pagbatas yung cholesterol, tandaan mo, ano kaya ang herbal meds para sa cholesterol? Sampalok na berde, pakukuluan mo, parang sinigang. Iinumin mo, mapababa ang iyong cholesterol. Ayun, okay. So ano-ano yung mga lifestyle change na iyong ginawa na higit pong mas naging effective kaya napababa ninyo at na-normalize yung inyong cholesterol level? Okay. Ang top of the line, para bumaba ang iyong cholesterol ay huwag ka nang kumain ng baboy, baka, chicken. At of course, kung ikaw naninigarilyo at saka uminom ng alak, yung mga chemicals na yun ang siyang magkakos ng inflammation at bara. At tandaan natin, yung warm water ay nakaka-dilate ng blood vessels para yung daluyan ng dugo ay lumaki. Ang cold water ay nakaka-constrict or papaliitin nga ang daluyan ng iyong dugo. Pag mataas ang cholesterol mo, kailangan warm water. At pag naparami ang kain mo, pagkakain na pagkakain mo, ilagay mo yung goma dito sa tips ng iyong finger for 5 minutes. Huwag masyadong maluwang, huwag masyadong masikip. Anong purpose ito? Mag-restart at magtunaw ang mga fats ng mga kinain mo. Okay. Ano ang magiging tulong, Ate Mirna? Bakit maganda yung pagpapacolonics to lower the cholesterol level? Kasi hindi lahat ng ating mga kinakain ay nadadigest. Lalo-lalo na kumain ka ng mga processed meat, sugary foods, fatty foods. Ato ay naiimbak sa colon. So kailangan natin ng hydrocolonics para tanggalin ang mga naiimbak na mga garbage sa ating colon. Tinatanggal yung mga nakadikit sa mga walls, sa mga taba-taba na nagkukos ng mga sakit na yan. So kailangan tanggalin lahat ang mga toxins na to o tinatawag na mucoid plaque para mawala ang mga bara, umayos ang ating sirkulasyon, tanatanggal niya ang inflammation, pina-flush niya lahat ang mga toxins at ang mga taba. Kaya kung kayo ay mataas ang cholesterol, magpalinis kayo ng colon para ang cholesterol mo ay bumaba.